Breaking news. Naitumba ng Israel ang 4 na Hamas battalion commanders sa Gaza tunnels. Ipinagpatuloy ng IDF ang pag-eliminate sa mga commander ng Hamas sa Northern Gaza at dinagdagan pa nila ang mga operasyon sa Khan Yunis noong Miyerkules. Pagkatapos ng 60 araw ng digmaan, ang IDF ay nagtatagumpay din sa isang mabilis at lumalawak na opensiba sa southern part ng Gaza Strip. Ang multi-front war sa Gaza ay nagbigay ng ilan sa mga pinakamatitinding labanan at inilarawan nila kung paano makakapag-coordinate ang IDF ng maraming puwersa sa iba't ibang operasyon ng sabay-sabay. Nagbigay ang IDF ng mga panibagong detalye tungkol sa Hamas brigades na responsable naman sa Northern Gaza. Ayon sa isang pahayag ng IDF noong Martes ng gabi, pinaslang ng IDF ang commander na nakatalaga sa Northern Hamas Brigade. Ang commander ay pinangalanang Ahmed Al-Gandur. At ayon rin sa IDF, pinatay din nila ang Deputy Brigade Commander na si Wael Rajab. Ayon sa IDF, si Al-Gandur ang may pananagutan sa pagdirect at pagmamanage sa lahat ng mga operasyon ng teroristang Hamas sa area ng Northern Gaza Strip. Dagdag pa rito, sinabi din ng IDF na napatay nito ang mga commander ng Hamas ng Beit Lahia Battalion at Central Jabalia Battalion. 2 unit na susi sa pagtatanggol sa Jabalia na kasalukuyan namang sinasalakay ng mga IDF troops. Na-eliminate din ng IDF ang mga commander ng Gaza City Brigade. Kabilang dito ang mga commander ng batalyon ng Chabra, Shati, Darj Tape at Shejaiya. Ang batalyon na Darj Tape ay tinatawag din minsan na Daraj Tupa Battalion. Ang parehong unit ay target ng kanilang repeated strikes sa buong buwan ng Oktubre. Ang mga batalyon ng Hamas sa Northern Gaza ay patuloy na dumaranas ng matitinding mga pag-atake. Ayon sa IDF, ang batalyon naman ng Shati ay nawalan ng isa pang kuta noong Tuesday. Ang Israeli Air Force ay magdamag na nagsagawa ng mga airstrikes sa 250 terror targets. Ito ay sa pagitan ng Tuesday at Wednesday. Inutusan ng ground troops ng IDF ang isang IDF fighter jet na atakihin ang 2 rocket launchers kung saan nagpaputok ang mga terorista ng barrage rockets na patungo naman sa Central Israel. Bilang karagdagan, inutusan ang mga troops na sakyan ng IAF aircraft upang umatake sa area ng Deir al-Balah. Sa panahon ng mga pag-atake na ito, ang mga terorista na mula sa Hamas at Palestinian Islamic Jihad terrorist organizations ay pinaslang at ang ilang mga infrastruktura ng mga terorista ay nawasak din ayon sa pahayag ng IDF. Ang pag-focus sa rocket launch site ay mahalaga dahil kahit mawalan ng kontrol ang Hamas sa mga tunnels na kanilang ginawa sa Gaza, ay magpapatuloy pa rin ito sa pagpapaputok ng mga rocket sa Israel. Noong Miyerkules, tinarget ng mga rockets ang mga lugar sa hilaga ng Gaza at gayon din ang mga komunidad sa Negev na malapit sa Beersheba. Ngayong linggo ay may natagpuan ng IDF na isang malaking storage ng armas sa Gaza. Ito ay ayon sa isang video at isang pahayag ng IDF noong Miyerkules. Ang storage ay naglalaman ng daan-daang RPG missiles, iba't ibang uri ng mga launchers, dose-dosenang mga anti-tank missiles, mga explosive device long-range missiles na nakatutok sa gitna ng Israel, maraming granada at mga UAV. Mula nang magpatuloy ulit ang labanan noong December 1, sa loob ng 5 araw, makikitang nabawasan ang mga pagpapalipad ng mga rockets sa Gaza. Nagkaroon ng ceasefire sa gitna ng Hamas at Israeli Defense Forces. Subalit, hindi nagtagal ang ceasefire na ito. Nabuwag ang ceasefire dahil sa mga rockets na pinakawalan ng Hamas laban sa Israel. Bagamat 1 linggo lang ang tinagal ng ceasefire, sapat na ang panahon na ito para makapaghanda ang Hamas sa kanilang mga bagong operasyon. Ang layunin ng ceasefire sa Gaza ay ang mapayapang palitan ng mga hostages ng Hamas at Israel. Pero ayon sa mga eksperto, ang ceasefire ay isang babala ng Israel sa Hamas. Kapag wala ng hostages sa magkabilang panig, wala na ding dahilan ang Israel para pigilan ang buong lakas ng kanilang opensiba. Sumama kayo at ating alamin kung ano ba ang ibig sabihin ng final warning ng Israel sa Hamas at gaano kalakas ang puwersang sasagupain ng kilabot na grupo sa darating na mga araw.
Ang pagkalma sa gitna ng bagyo, iyan ang tamang katangian na babagay sa ceasefire sa gitna ng Hamas at Israel. Alam ng marami na mas lulubha ang kaguluhan kapag wala ng mga hostages ang magkabilang panig. Alam din ng lahat ang katotohanan na hindi kayang mapantayan ng Hamas ang kabuuang military power ng Israeli Defense Force. Tanging ang mga hostages na lamang ang posibleng sandalan ng kilabot na Hamas bukod sa suporta na pinapadala ng Iran. Isa pang natitirang baraha ng Hamas ay ang kanilang tunnel network. Kaya lang, hindi na ganun ka-epektibo ang tunnel network ng Hamas dahil ilang beses na itong binomba ng Israeli Army. Posible pa ring magamit ng Hamas ang tunnel network sa pagtakas at paglipat ng mga kagamitan, pero hindi na sila ligtas dito. Mas lalo pang lumakas ang determinasyon ng Israel Defense Force na wasakin ang tunnel network nang makita nilang lumabas mula sa tunnel ang isa sa mga leader ng Hamas na si Yahya Sinwar. Nakitang lumabas sa tunnel si Sinwar sa gitna ng hostage negotiation at kasalukuyang pinaghahanap pa ng Israeli commandos. Ayon sa mga kumakalat na impormasyon, si Sinwar ay nagtatago sa Khan Yunis. Komplikado ang ginagawang operasyon ng Israel Defense Force para tuluyang wasakin ang tunnel network ng Hamas. Bukod sa regular na military operation, mayroon ding underground operation kung saan pinapadala ng IDF ang mga komandos sa tunnel network para wasakin ang mga lagusan at supply areas ng Hamas. Ang mga lagusang ito ay nagiging ambush spots na nagdudulot ng panganib laban sa Israeli forces. Makabago na rin ang teknolohiya ng Israel Defense Force sa pag-atake sa tunnel network ng Hamas. Gumagamit ang IDF ng mga kamera at bombardment drones para pasabugin ang mga target na areas sa tunnel network. Bukod sa mga drones, sumasabak din ang Israeli Engineering Corps sa malalalim na parte ng Hamas tunnels. Ito ang dahilan kung bakit nakubkob ng IDF ang mga underground storage areas ng Hamas. Pinasabog din ng Engineering Corps ang mga opisina ng Hamas kung saan nagaganap ang mga sikretong meetings ng grupo. Ginagamit rin ng Hamas ang Gaza Tunnel Network para magsagawa ng trainings ng kanilang mga sundalo. Dahil nasa ilalim ng lupa ang mga tunnels, hindi matutunugan ng Israeli intelligence ang training missions ng Hamas. Mahihirapan din ang Israeli Air Force na targetin ang mga sundalo na kasalukuyang nasa training. Pero dahil naging matagumpay ang pag-atake ng Israeli Army sa Gaza Tunnel Network, nabawasan na ang pagiging epektibo ng mga tunnels. Maraming lagusan ang nawasak at marami ding mga kontrabando at supplies ang nakubkob ng mga sundalo ng IDF. Napag-aalaman din ng mga sundalo ng Israeli Defense Force na ginagamit ng Hamas ang tunnel network para makakalap ng mga rocket parts at bumuo ng sarili nilang rocket supply. Ito ang dahilan kung bakit maraming rockets ang Hamas. May nakukuha sila mula sa Iran at iba pang maimpluwensyang grupo at kaya rin nilang mag-assemble ng sarili nilang rockets. Ang mga rockets na ginagawa ng Hamas ay dinideliver sa mga iba't ibang launch platforms na nakakalat sa buong Gaza Strip. At dahil na rin sa pagtindi ng atake ng Israeli Defense Force, gumuho ang maraming parte ng tunnel network. Di na mapapakinabangan ang mga parteng gumuho at mag-aaksaya lang ng oras, pera at buhay ang Hamas para kubkubin ang mga tunnels. Nakatulong ang ginawang preemptive strike ng Israeli Defense Force sa mga tunnels dahil nabawasan ang potensyal ng ambush attacks mula sa panig ng Hamas. Subalit dahil sa international pressure, kinailangan na magkaroon ng ceasefire. Ang layunin ng ceasefire sa gitna ng Hamas at Israel ay isecure ang kaligtasan ng mga bihag at mga sibilyan na naipit sa gera. Alam ng marami na sasamantalahin ng Hamas ang ceasefire para makabuo ng mga bagong stratehiya o taktika. Posibleng i-reinforce ng Hamas ang mga natitira nitong tunnels o di kaya umpisahan muli ang paggawa ng maraming rockets. Sa panig naman ng Israel, oportunidad din ang ceasefire para mapag-aralan ang galaw ng kalaban at makapag-resupply para sa mahabang ground invasion. Sa kasalukuyan, nagtapos na ang ceasefire sa gitna ng Hamas at Israel. Ayon sa IDF,
Di sinunod ng Hamas ang kondisyon ng ceasefire at nagpakawala sila ng rocket mula sa Gaza. Ayon naman sa Hamas, hindi nila nilabag ang kasunduan ng ceasefire at ang Israeli Army ang unang umatake. Bukod sa ground invasion, tinutukan din ng Israel Defense Force ang pagpapalakas ng kanilang kakayahan sa tunnel warfare. Iba't ibang programs ang ginawa ng Israel para siguruhin na mabilis, malakas at walang palya ang kanilang mga sundalo, lalo na sa pagwasak ng mga Hamas tunnels. Sapat rin ang kakayahan ng Israeli Defense Force, lalo na ang kanilang mga commandos pagdating sa tunnel assassinations. Madalas na di inaasahan ng mga sundalo ng Hamas na nakaabang na pala ang Israeli commandos sa mga lagusan ng tunnels. Malaking tulong rin sa mga Israeli soldiers at commandos ang advanced robotic platforms ng bansa. Dahil sa mga robotic platforms na ito, nahahanap ng mga Israeli commandos ang mga delikadong tunnels, kaya nagiging matagumpay ang mga military operations. Gumagamit din ang commandos ng mga drones para suungin ang tunnels tuwing gabi. Mas mabuti ng drones ang gamitin kaysa naman malagay sa panganib ang mga operatiba ng Israel. Ang isa pang trump card ng Israel ay ang bunker-busting bomb na hinuhulog ng Israeli Air Force. Alam ng Israel na nakatago ang mga opisina at military outposts ng Hamas sa ilalim ng mga civilian buildings, kaya naman malaking tungkulin ang ginagampanan ng bunker-busting bombs. Ang bunker-busting bomb ay hindi tulad ng normal na bomba. Mabigat at matibay ang ulo ng bombang ito, kaya nitong wasakin ang mga outposts na nakakubli ng ilang kilometro sa ilalim ng lupa. Marami ng istruktura ang nawasak ng bunker-busting bombs. Ang mga bombang ito ay kumitil ng maraming buhay at di nakaligtas ang mga mararahas na Hamas officers. Ayon sa field reports sa Gaza, nawalan ng koordinasyon ang mga sundalo ng Hamas dahil sa pagkamatay ng kanilang mga officers. Lalo pang nawasak ang Gaza Tunnel Network nang magsagawa ang Israel Navy ng naval bombardment. Tinamaan ng naval bombardment shells ang mga mahihinang parte ng tunnel network, dahilan upang mawasak ang lupa at bahain ng maraming tunnels. Maraming supplies at munitions ng Hamas ang nawala at marami rin ang namatay. Posibleng ipagpatuloy pa ng Israel Navy ang bombardment hanggang tuluyang mapulbos ang mga maperwisyong tunnels ng Hamas. Sa kasalukuyan, Israel ang tinuturing na may pinakamalakas at makabagong militar sa Middle East. Handang gamitin ng Israel ang buong kakayahan ng kanilang military power dahil mahigit $20 billion ang funding nila. Ang malaking funding na ito ay isa rin sa mga dahilan kung bakit mayroong air superiority ang Israel laban sa mga kalaban nitong Arab countries. Naniniwala ang mga global experts na hindi mapalagay ang mga leaders ng Arab countries dahil sa lumalakas na military power ng Israel. Ang liderato ng Iran ang nagpapanik ngayon dahil malaki ang mawawala sa kanila kapag natalo ang Hamas at maging ang Hezbollah. Hindi rin naman makapaglunsad ng malakihang operasyon ang Iran dahil nakabantay ang US at mga kaalyado nito. Subalit di rin naman dapat baliwalain ang Iran. Suportado ito ng Russia at malamang ay may secret deals ang Iranian leadership sa mga bansang kalaban ng Estados Unidos. Kung tutuusin, ang budget ng Israel Defense Force ay $23.6 billion, lampas pa sa military budgets ng Iraq, Lebanon, Jordan at Egypt. Dumagdag pa sa kapangyarihan ng Israel ang direktang suporta ng Estados Unidos, lalo na sa aspetong militar at teknolohiya. Masasabi natin na talagang handa ang Israel na pantayan ang mga pangil ng Hamas o kahit na ano pang militant groups tulad ng Hezbollah at Houthis. Paano naman gumaganti ang Hamas sa mga operasyon ng Israel? Ang sagot ay walang katapusang asymmetrical o unconventional warfare. Sa stratehiyang ito, umaatake ang Hamas gamit ang rockets, improvised explosive device, car bombs, at maging mga sniper na tumatarget sa mga sundalo at sibilyan. Handang isakripisyo ng Hamas ang mga sibilyan para makamit ang layunin nito na wasakin ang Israel. Samantala, kahit na magpakawala ng maraming missiles at rockets ang Hamas, halos lahat ng mga ito ay napipigilan ng Iron Dome system ng Israel. Walang kupas ang surface-to-air defense system na ito
at tumutulong ang US para i-resupply ang missiles, mahihirapan na rin na magpadala ng suicide bombers ang Hamas sa Israel dahil sa tindi ng seguridad sa bansa. Iba na ang sitwasyon ngayon, di tulad nung dati sa kasagsagan ng unang Yom Kippur War. Alam ng US Central Command kung gaano kadelikado ang unconventional warfare, kaya naman walang humpay ang ginagawa nitong pagtulong sa Israel. Naniniwala din ang US na ang pagtulong nito sa Israel ay isa sa mga paraan upang pigilan ang masasamang balak ng Iran. Kilala ang Iran sa pagsuporta nito sa mga militant proxy groups, kaya lalong gumugulo ang sitwasyon sa Middle East. Binantaan na rin ng liderato ng Israel ang mga pinuno ng Hamas. Hindi titigil ang Israel hanggang mabura ang Hamas sa Middle East. Tapos na ang maikling panahon ng ceasefire at talaga nga namang parating na ang bagyo. Marahil ay papalapit na ang pinakamadugong parte ng digmaan sa gitna ng Hamas at Israel